Ayan, good afternoon mga lalabs. Halos maghapon ako dito sa kwarto. Hindi pa ako maka-move on dun sa nangyari sa flight namin kahapon. Pauwi ng Bicol, di ba mayroon akong may upload video ako na nasa airport na kami. Ang ganda ng weather kahapon sa Bicol, mga lalabs, dito sa Manila. Kaya tumuloy kaming umuwi ng Bicol. Kasi nga iniisip ko, 45 minutes lang din naman. If ever ka ako na dumating yung bagyo, gabi naman kagabi nga, ganun. So, ang nangyari sa flight namin, actually, ang laki ng aeroplano na sinakyan namin. Maganda siya. On time yung flight namin hanggang sa dumating kami ng Daraga International Airport. So, bago pa man din sumayad ang gulong ng eroplano sa runway ng Daraga, magganyan na siya. Hanggang para na akong bumaliktad. Tapos, hanggang sa akala ko tuluyan na kami makalanding. Sumadsad na yung gulong ng eroplano sa runway. Sabi ko, thank you Lord. Kasi, bago pa man din sumadsad yung gulong ng eroplano sa runway. So, grabe na talaga yung ganon ng eroplano. So, akala namin tuloy na kami makakalapag. So, naramdaman namin, umangat na naman ulit hanggang sa tumaas yung eroplano. Grabe na yung nervyos ko. Kapit na ako dun sa nasusundan kong upuan. Tapos tambay kami sa taas. Nagpangalawang attempt yung piloto hanggang sa ganun uli, gumaganyan kami uli. Grabe yung takot kong naranasan. Parang pag naiisip ko hanggang ngayon, natulo yung luha ko talaga. Parang binigay ko na yung sarili ko na ito na siguro talaga. May kasama akong 2 pamangkin at saka isang ate ko. Pangalawang attempt ng piloto, ganun ulit ang nangyari. Akala ko na talaga, makalanding na kami ng tuluyan. Nasa runway na ulit yung gulong ng eroplano. Hanggang sa hindi talaga. Dahil sabi ng piloto, malakas daw yung hangin doon sa hindi kaya talaga hindi talaga kayang maglanding. Grabe na talaga, Diyos ko. Yung nasa likuran namin na mga puro lalaki, yung nasa likuran namin. So, narinig nga namin, tumatawag na kay Mama Mary, yung mga ganun ba. So, yung panga ko para na siyang maglalak. Grabe na, nagagano na talaga ako. Grabe na yung nervyos ko talaga. Hanggang sa tambay-tambay na naman kami sa taas. Tumaas yung eroplano. Hanggang sa nag-decide na yung piloto na bumalik na ng Terminal 3. Kagabi, bumalik na lang kami ng Terminal 3. Nung pwede na kami makapag-chat, pasok na yung mga chat sa cellphone namin. Yung sundo namin doon, nakita na niya na palanding na kami talaga. Tapos sinabi namin na hindi kami makalanding nga kasi malakas daw yung hangin, sabi ng piloto. Nagtataka naman yung mga sundo kasi wala naman hangin Wala pa naman hangin nung time na yun. Tahimik pa. Bakit ganun yung nangyari sa Tapos naririnig namin yung mga sundo ng mga kasama namin sa loob ng eroplano. Ganun din yung sinasabi. Wala namang kalmado pa naman nung time na yun Pero hindi kami makalanding. Hindi kami makalanding talaga. Kaya hanggang ngayon, pag yung naiisip ko yung parang tagal ko nang balik-balik ng Bicol, palagi ako nag-airplane kasi hindi nga ako nagbabas. Yun yung naranasan ko na yung pag ganyan-ganyan ng eroplano, yung parang hindi ako talaga makamove on, mga lalabs.
Ngayon wala akong magawa, parang nahiga-higa lang ako maghapon. Ito halos mahiga-higa lang. Kasi pag naiisip ko nga yung nangyari, hindi ko talaga hindi ko talaga matanggap. Parang, basta, trauma talaga inaabot ko kahapon kagabi.